ako, bakit bigla itong ating mga kaibigan magkaroon ng amnesia pag meron ng politika involved? They should not mislead the people. Hindi pwede maging basihanan ang Avellino versus Cuenco ruling. Ang mga intellectually dishonest lang ang magkukot niyan to justify their act. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo. Dito muna tayo dahil kayo po ay hindi sumipot ba sa subpina? Ano bang katotohanan nito at kinukonsidera nyo raw po na kasuhan yan by Director Matibag? Yes, actually, Edmar, nag-usap kami kahapon ni Atty. Topacio. Ilang araw bago pa niyan, no? Nag-uusap kami and then nag-finalize kami kahapon. Kasi nga, batay dun sa Sampina. Ito rin yung Sampina noong, kung hindi nyo umaalala ninyo, no, mga 1.5 months ago, na Sampina sa amin ng 18 Marines, parehong-pareho. Na para bang, kaso na sabi niya, hindi ko na kinakailangan pumunta, siya magtutungo doon, at batay doon nga sa aming pag-aaral o doon sa aming nakikita, ay pwede kami magsampa ng kaso laban kay Atty. Matibag. And particular siguro matawag ang atensyon ng NBI dahil nga sa mga ginagawa lang ganito na para bang, alam mo yung kaso na binabanggit, nung unang banggit ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Sabi niya, di ba, sabi niya marites itong pinapalabas ni Atty. Melvin Matibag ng NBI. Hindi ko pa alam yung mga panahon na yun. Tapos nung mabasa ko na mismo yung affidavit ng kanyang pinagbatayan na sinasabi niyang nagbigay daw ako ng pera o nag-alok ng pera para magsalita yung mga Marines, ay ang kinikwento niya ay galing sa isang kwento na ikinuwento rin doon sa isang tao. Kaya nagulat ako, no? At para bang talaga marites yung nangyari doon sa kanyang pinagbabatayan. At ako nga, nung nasa committee pa lamang, hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataong sumagot. Nandun din naman ako. Kasi mismong yung mga Marines na ang sumagot tungkol dito at nagbigay ng kanilang pahayag. Katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko lang din nakita, no, na medyo naiyak yung mga Marines dahil nga yung kinalalagyan ng kanilang mga sarili, particular yung namatayan ng kapatid, no, si Sergeant Manalansa, na talaga namang naapektuhan lahat nung nanonood na nandoon. Kaya medyo hindi maganda, no, yung resources ng NBI nagagamit sa hindi tamang bagay. Imbis na tingnan, imbestigahan yung corruption, ginagamit to para sa panggigibit ng mga tao, pangiipit, pagkakaso sa mga tao na nagsasalita tungkol dito sa korupsyon. Opo. So, ibig nyo pong sabihin yung sinasabi nilang meron daw kamag-anak, hearsay lang din yung kanyang information na natanggap? Walang Admar kasi ikinuwento. Nung sinasabi niya may nakaw, yung balang biyanan. Yung isa daw sa mga Marines ay biyanan niya at naikwento sa kanya. So ito naman ang ginamit para gamitin doon sa affidavit. At kung tutusin, kung itong pagbabatayan ng NBI, hindi parang pangalawang kwento sa kanila na sinasabi lang may suhol at bigla nilang sinabi lang sa komite. Hearsay nga yun eh. Narinig nyo naman mismo yung mga Marines na nagsalita nung sila yung nasa komite at kung ano mga kanilang pahayag tungkol dito sa 5 million na binabanggit. Opo. Noong humarap po itong si NBI Director Matibag sa Senado sa last na pagdinig under Gatchalian Block, under Tulfo na Blue Ribbon, kinwestiyon niya yung kredibilidad ng mga Marines. Ibig sabihin, may double standard doon sa kinwestiyon dito sa kanilang naging testigo, hindi kinwestiyon yung pagbabahagi ng impormasyon. Yun na nga, Admar di ba, itong mga taong to, ang sabi nila, si Saldico ang mastermind. Di ba, may kaso na silang isinampa kay Saldico. Ito ang mga taong kasama ni Saldico na may sinasabi natin personal knowledge, may kaalaman. Sila mismo ang kasama doon sa pagdi-deliver ng pera. Imbis na imbestigahan yung kanilang binabanggit, ay sinasabi na naman na questionable yung kanilang kredibilidad. Kaya hindi mo din maintindihan Kung ang mastermind, sinasabi nila ito ang siyang pinuno ng korupsyon na nagaganap sa ating bansa,
bakit itong mga bataan o yung mga tao niya na nagsasalita, ay sinasabi naman nila walang kredibilidad at walang batayan yung mga sinasabi. Una. Pangalawa, walang motibasyon ang mga taong to. Mga sundalo to nagsilbi sa bayan, nakita nila yung flood control investigation at ngayon nagsasalita sila na ito yung nalaman namin, ito yung nakita namin. Kaya nga, di ba dapat imbestigan ano ba yung sinasabi nila? Kung ang mga taong to walang motibasyon at wala namang ang katunayan, napapasama pa sila doon sa kanilang ginawa na ngayon may mga kaso sila, humigit kumulang ata 6 o hanggang 8 kaso na ang naisampa laban sa kanila. Maaari silang makulong. Malalaking tao ang kanilang pinagsasalitaan. Kaya kagulat-gulat ito mangyari. Pero may isang nagchismis na ikinuwento daw nung isa na hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pero ito na, may sampi na, iimbestigahan nila. Kaya makikita mo talaga na takot sila sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee at takot na takot sila magsalita. Itong 18 dating kasundaluhan natin. Katunayan, kaya nga pinuspone o nag-lockdown ang Senado at ayaw nila magkaroon ng hearing bukas dahil hindi lamang sa karagdagang sasabihin ng 18, may 14 pa na magsasalita tungkol dito. Kaya magtataka ka, pilit nilang sinasabi na, kailangan magtrabaho ang Senado. Yung mayorya hindi pumapasok, yung grupo ni Senate President Alan Cayetano. Pero ngayon nagtatrabaho naman, all of a sudden, NBI na naman. Na sinasabi may threat at maaaring may kaguluhan sa Senado at dahil dito ay hindi sila magkakaroon ng trabaho. Isasara muna nila ang Senado. Opo, Congressman Mike, nabanggit mo na yung Brave 18 tapos meron pa ang kataga, nabasa ko lang sa sa post ni General Pokis, merong Valiant 14 ba yun? Or Fearless 14, meron pang Valiant 7. Ito bang nababanggit na mga karagdagan na magsisiwalat pa? Ito ba yung mga kasamahan din nila sa pagkakaalam nyo po? Yes, Admar. Hindi ko pa sila nakakausap. Hindi ko pa sila nakikita. Ang katunayan, ang nakita ko pa yung 7 na binabanggit nung una pa lang, di ba? 7 ang sinasabing lalabas. At nagulat ako, maaaring nagbigay din ng lakas loob to doon sa ilan nilang kasama. Nakita nila yung 18 at nakita nilang ginigipit yung mga kasamahan nila sundalo. At sila mismo ang nagboluntaryo magsalita pa. Hindi ko alam kung sino sila, kung anong mga sasabihin nila. Pero ang mahalaga dito sa lahat ay handang magbunyag pa at lumabas pa mga tao, mga kasunduluhan dati na magbigay alam kung ano ba talaga itong nangyari. Kailangan natin to, Admar and MJ, tingnan ng kabuuan. Kasi kung titingnan ninyo, ang unang nagsalita ay si Sergeant Orly Gutesa. Sinabi niya, di-deliver kami ng pera, may binanggit siyang mga detalye. No, kung saan na dinideliver sa mga bahay. Kalaunan, lumabas si Saldico. At nagsalita rin Saldico, sabi niya, totoong lahat ang sinasabi ni Sergeant Gutesa at katunayan may idinagdag pa siya. Ngayon naman, lumabas ang 18. Itong 18 to, sinasabi nila, ito pa yung mga pinagbigyan namin at ito pa yung aming nakita. Kaya dahan-dahan lumalabas ang katotohanan pero mapapansin mo, pilit nilang pinipigil, pilit nilang hinihinto, pilit nilang binubussalan yung mga taong gusto magsalita. At itong Blue Ribbon Committee hearing na lang sana ang bihikulo para marinig itong mga kasundaluhan natin na may kaalaman. Pero, ayan, katulad ng binanggit ko, ay nung una, nakalimutan kong bagitin ko to, Admar, NJ, nagpunta sila doon sa pinatawag ni Senator Raffy Tulfo na, Erwin Tulfo na consultative hearing, no? Consultative hearing na yung binanggit nila. Hindi nila siguro inaasahan darating yung mga sundalo. Hindi rin naman inaasahan marami natin kasama sa Senado, yung nandun sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero biglang pumasok yung 18. Pero minabutin nga, sabi nila, pagpasok namin, pupunta muna kami sa isang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at nagkataon nandoon si Senator Robin Padilla. Pero alam niyo ba nang nangyari? Nung pumasok pa lang sila, inabot sila ng 1 oras at kalahati bago sila makapasok sa loob ng Senado. May imbitasyon sila pero biglang hinihingan sila ng QR code. Gusto mag-register sila. Na nakakagulat kasi imbitasyon nga yun eh. Hindi mo na kailangan ng QR code para doon. Yun ang nangyari. Kaya yung sinasabi lang hindi pupunta, hindi tumuloy. Nako, kitang-kita, nandun sila. 1 kalahating oras magmula doon sa gate sa labas hanggang doon sa lobby, makikita mo pinaghintay sila
Doon lang sila nakakyat. At nung pwede na silang bumaba, ayun, hininto na yung Blue Ribbon Committee hearing. Ay, yung consultative hearing na patawag ni Senator Erwin Tulfo, nakasama si Senator Erwin Gatchalian. Opo, Kung Mike, si MJ po ito. Sir, paano po yun? Sinabi po sa isang panayam o sa isang balita na pag hindi raw dumalo ang Brave 18 sa next hearing, sila raw po ay pahuhuli. Si Senator Ontiveros po ang nagsabi. Hindi ko na sila maintindihan eh. Nagpunta na nga doon. Alam mo, nung una sabi pa nga nila, kasama ako, nung sinabi na sa social media, pinacheck ko yung imbitasyon kasi ang gusto ko sana, gumawa din ako ng sulat kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Alan Cayetano, na paano ba to Senate President? Naguguluhan kami, gusto kong malaman kung anong direction mo since you are the Senate President. So nakita ko yung sulat ni Senate President Alan Cayetano. Sabi niya, hindi yan ang legitimate Blue Ribbon Committee. At basically, sinasabi niya, hindi ko naman kayo pinagbabawalan, pero hindi kayo covered ng rules ng Senado na may ibibigay namin sa isang legal na rules of procedure, sa isang legal na hearing na gagawin ng Committee on Blue Ribbon. Nagpunta na nga doon, hindi na pa naman nila pinapasok. Bigla na lang silang nagsabi na hindi na daw tuloy. Parang ang binanggit pa nga dahil nagkagulo daw sa Mindanao. Yung Mindanao, ang aga-agang nangyari yon, nandun na yung mga sundalo. Alam nila na nandun yung mga sundalo dahil informed naman yung committee, informed yung kanyang staff ng Blue Ribbon Committee. Pero yun nga, kung magpapatawag sila, walang problema, pero hindi sila pwedeng mag-contempt dahil hindi sinuway ng 18 Marines ang kanilang panawagan. Hindi sinuway ng Brave 18 ni Atty. Baligod ang kanilang panawagan. Nandun sila. Katunayan, nandun din ako sa labas. Na kung sakaling mababanggit ang pangalan ko at kailangan papasok din ako. Yung problema, wala naman talagang imbitasyon. So yung sinasabi lang contempt has no basis. The Brave 18 were there. Nandun ang si Atty. Baligod. At anytime, magpatawag sila, a-attend ang kasundaluhan. Opo, sir, kamusta ang moral ng Brave 18? Marami kasing mga retired na nagdududa po sa kanila pong mga testimonya. Meron din po mga opisyal na active na may mga patama din, no, sa social media against them. Anong kanila pong bilang nakakausap po ninyo, sir, yung Brave 18? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga tao kung titingnan nila na may politika. Natural nagkakagulo sa Senado, may patawag dito, pupunta rito, and of course, ako mismo, gusto kong linawin to, Admar MJ, ang sinuportahan ko ay si BBM at si Inday Sara. Nauna pa ako kay BBM, nagkaroon silang coalition, sumuporta ako. Pero nung nakita ko yung korupsyon, nagsalita si Sergeant Gutesa, yun ang una at pangunahing lumabas ako at nagsalita nung tinulungan ko Sergeant Gutesa, ay dyan ako na-involved. Nakita ko yung corruption. Nakita ko yung mga dokumento, nakita ko yung lahat. Lumabas ang Brave 18, tumutulong din ako. Ang dapat tingnan ng mga kasunduluhan, ang aktibo at ang retired. Etong mga sundalong to, sila ba ay magsisinungaling para ipahamak ang kanilang sarili? Pangalawa, nagsasabi ba ng totoo to? Ano ba ang ebidensya na kailangan nating tingnan? Kailangan nating suriin? Kanino ba sila nag-deliver? Ano tong mga perang to? Kaya bago magsalita siguro yung mga retired at yung mga aktibo na siraan sila, ay pakinggan muna nila. Dahil nakasama nila to sa serbisyo. Nakasama nila to bilang mga sundalo. At ang ginawa ng mga sundalong to para ilabas ang kanilang sarili, ipahamak ang kanilang sarili, magkaroon ng problema ang seguridad nila at ang kanilang pamilya. Nasa ngayon may mga kaso pa sila at kailangan pa nilang gastusan ng kanilang sarili. Para sa mga kaso, kailangan nilang magtago para sa kanilang seguridad, ay isang malaking bagay na kailangan nating bigyang halaga. Ang pagsasalita nila, kailangan imbestigahan. Kailangan yung mga nagsalita, itest nila. Tingnan nila kung ano ang mga integridad, kung ano ang mga pagsisinungaling. Wala nga nagtanong wala nga humarap sa kanila. At nung may pagkakataon sana, na yung sinasabing kabilang grupo na nagsasabing kargador sila, harap sila, sila mismo naghuminto. Alam nila na nandun sa Senado at pwede na nilang tanongin.
Hindi natatakot ang mga sundalong to. Wala silang tinatago at nakikita nyo naman sa mismong pananalita nila. Yung ang binidyo ko nga, pinost ko doon sa page ko eh. Sabi ko nga, scripted daw itong mga sinasabi nyo. Sabi nga nung isang sundalo, Sir, hindi na nga namin kailangan basahin yung affidavit eh. Para sabihin namin kung ano yung nalalaman namin. Opo, kung Mike, marami kasi sa mga netizens ang nagtatanong, no, kung possible po ba, kasi may momentum na raw po yung Blue Ribbon hearing version ng Cayetano Block. Sinusundan po nila ang kasunod. Meron po bang possibility or allowed po ba, based po sa inyong karanasan sa Kongreso, na magsagawa po ng pagdinig outside the Senate premises? Sir. Yes, MJ, pwede yan gawin. And nasa rules naman yan ng House of Representatives at nasa rules yan ng Senate of the Republic of the Philippines. Meron silang kakayahan at pwede lang gawin yan, no? Of course, with the approval of the Speaker of the House and in the Senate, yung Senate President. Pwede nilang isagawa yan kahit saan. Kaya nga lang, nagkabiglaan siguro dahil biglang nagtawag ng lockdown 2 araw. Kahapon lang ata, nung isang araw, nung Lunes, nagkaroon ng panawagan and kailangan nilang i-prepare kung saan ang pwedeng venue, ano yung kailangan ng mga sound system, ano yung kailangan ng pag-aayos sa lugar na yun, yung pagre-record doon sa magiging proseso. Itong lahat ginagawa ng preparasyon, but they can do it. The Senate can do it, the Blue Ribbon Committee can do it, and sa tingin ko naman, pwede itong maisayos sa lalong madaling panahon. Pero ang narinig ko, batay sa pakipag-usap ko kay Senator Dante Marcoleta, sabi nga niya, tatakbo lang kami sandali sa Mindanao, gagawa namin ng kung ano man yung paraan na makatulong sila, and pagkatapos po siguro nito, kasi pag Friday wala naman silang session, ay magpaplano naman kung ano yung mga pwedeng isagawa under the leadership of Senate President Alan Cayetano. Opo, sir, meron kayong access kay former Speaker Martin Romualdez kasi alam mo naman, nagko-cover kami ng eleksyon. Meron pang feelers na itong si former Speaker Martin Romualdez, yung mga Bersamin, former Budget Secretary Amina Pangandaman, maimbitahan at dadalo po sa pagdinig at kung mangyari man po ang ikalawang pagdinig ng Cayetano Blue Ribbon Committee, ililita po ba via Zoom itong si resigned Congressman Zaldico? MJ, sa mga katanungan yan, syempre ang Blue Ribbon Committee, pwede silang imbitahan. Wala pa dun sa unang imbitasyon na nakita ko at hindi nga, at pwede pa lang ituloy yung pagtatanong dun sa 18 at kung dadalo pa yung 14 na magsasalita. Kung ang katanungan ay pwede ba silang imbitahan, pwede. Kung hindi sila attend, pwede ba silang magkaroon ng pagkilos ang Senado para puwersahin silang umattend, pwede rin. Yung contempt of the Senate Blue Ribbon Committee, pwede nilang gamitin din para dyan. So, yung pag-attend, kayang-kaya kasi yung parliamentary courtesy na binabanggit na sa Kongreso, katulad si Speaker Martin Romualdez sa isang congressman, ayun naman ay tradisyon lamang. Pero katulad nitong ganitong klaseng kalaking kaso, ganitong klaseng nakita nating korupsyon, ay maaari talaga silang imbitahan si Speaker Martin Romualdez, yung mga nabanggit mo, E.S. Bersamin, ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, Secretary Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, si Mark Teksay, no, si John Paul Estrada, pwede talagang imbitahin ang mga yan. Si Manny Bonoan, hindi pa siya natapos nung huling paglabas niya sa Senate Blue Ribbon Committee at bagamat may kaso rin siya, nasa hospital arrest, kung papayagan ng doktor, ay pwede rin ipatawag ng Senado para magsalita. Ito ang maganda sa Blue Ribbon Committee ngayon, na alam niya talaga yung mga issue na dapat niyang imbestigahan at alam niya yung kanyang mga kailangan ipatawag na tao. Higit sa lahat, alam din niya pwede niyang gamitin ang kapangyarihan ng komite para puwersahin, no? Para puwersahin na humarap ang mga taong to at magsalita doon sa kanilang nalalaman. Pangalawa, yung sinasabi ngayon ng 18 Marines na individual na binabanggit nila sa komite, yun ay under oath. At ito'y magagamit mismo na dokumento para mag-file ng mga kaso kung sino man ang mga nababanggit doon sa kanilang pagtatanong at batay doon sa kanilang affidavit. Kasi yung affidavit nila, isang malaking kwento general affidavit na kung saan may mga iba't iba silang mga eksperyensa o mga kaganapan o kasaysayan ng pagdideliver ng pera.
Pero batay dun sa mga pagtatanong, lumalabas ngayon yung individual na mga kwento ng bawat sundalo tungkol dito sa delivery ng pera. At ang pinakamaganda nga dyan, para mabuo ng kwento, katulad na banggit ko kanina, ay yung salita ni Saldico. Dalawang solusyon. Saldico pwedeng umattend via Zoom, kung papayagan ito ng komite, o kahit hindi siya lumabas, magkaroon lang ng i-apostil niya yung kanyang binabanggit o yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang video message. Pero alam mo, Admar, MJ, maging ang ombudsman, yung video message na ginamit na nga nila eh. Kahit na hindi opisyal na ipinasok sa Blue Ribbon Committee. Pero ako, mas kampante ako kung may ilalagay natin ng opisyal yung dokumento o di kaya ay payagan siya mismo na mag-zoom ng Blue Ribbon Committee at maghayag si Congressman Saldico sa kanyang nalalaman. Po, magandang gabi pala sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Pinatatanong po nila, Kong Mike, kung kayo po ba'y naniniwala na hanggang kay Martin Romualdez lang ang issue? Siya po bang ulo talaga? Alam mo naman, MJ, una ako nagsalita tungkol dyan. Sinasabi ko na yung mastermind noong paman. And ang maganda lang kasi, syempre, ang unang nagsalita dyan ay si Saldico. Ang sabi niya, nagbigay ng 100 billion insertion si Pangulong Bongbong Marcos. At doon binanggit niya na nag-deliver siya ng 25 billion pesos. At dito nga, nagsalita naman si Senator Ping Lacson, sabi niya, hindi yan totoo. Ang nagsalita dyan ay si Yusek Bernardo. At ang kumuha ng pera ay si E.S. Bersamin, kasama si Secretary Pangandaman, yung 8 billion pesos. Na ang kumuha at ang deliver ay si Trigib Olaybar at si Adrian Bersamin. Kaya ito yung maganda, malaman natin itong mga kwentong to. Pero ang sinasabi ko nga, kung mabubuo natin lahat yan sa komite, ay makikita natin ang buong kwento. Kung yung sinasabing mastermind, sinabi na po yan ni Saldico, nagsalita na rin ba ako dyan, nagsalita na rin dyan sila Egay Irise, no? Ng mga bagay na to. Tingnan po natin kung ano lalabas sa Blue Ribbon Committee. Opo, bago lang ulit si partner Mar, Kong Mike, ito bang si Congressman Leviste? Ito ba may mga feelers, sir, na dadalo sa Blue Ribbon ng Cayetano Block? Si Congressman Lian Libiste, pwede naman siya magsalita dahil may mga hawak naman siyang files tungkol dyan. At kung, di ba, kung dati nabanggit na yung pag-uusap nila ni Yusek Adrian Bersamin. Pero hindi naman tingin ko kailangan pang hilahin pa si Congressman Libiste kung si Adrian Bersamin mismo ang maipapatawag. At kung maitatanong sa kanya yung mga lumabas na issue dati dyan sa Kongreso na mga binabanggit na mga dokumento, text messages. So, critical dyan si Adrian Bersamin kasi ang mangyari kay Lian, kinikwento lang niya yung pinakita sa kanya at narinig niya. Pero palagay ko, pag si Adrian mismo ang lumabas, makikita natin, malalaman natin direkta doon sa taong involved. Congressman, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan po. Well, alam mo, Admar, dito sa sitwasyon natin sa ngayon, gumagalaw naman pero nakakalungkot. Dahil ang tagal nating hintay. Magmula nagsalita ang 18 Marines noong Marso, kung di ako nagkakamali, no? March, April, May, June, July. Ilang buwan na magmula nung sila yung nagsalita. Ngayon lang natin naririnig, opisyal, doon sila sa Senado. At napakahirap pa nung nangyari, nung pagpasok pa lang namin, nagkaroon pa ng harangan, ayaw nilang papasukin doon pa lang sa unang gate ng Senado, na magugulat ka talaga, no? At nakakapagtaka. Bakit ganito? Yung away sa Senado, binanggit ko na yan, hindi yan away tungkol sa yung Senate presidency, tungkol sa impeachment. Hindi yan away tungkol doon sa sinasabi lang Constituent Assembly. Ang away talaga yung Blue Ribbon Committee. Yung katotohanan, ayaw nilang lumabas. Yung katotohanan, ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kaya nananawagan po ako, nagpapasalamat muna ako sa inyo, no? Admar, MJ, sa inyong patuloy na paglabas doon sa katotohanan dito sa ating bansa. Alam mo, ang SMNI, napakalaking serbisyo sa taong bayan. Dahil kung mapapansin mo, kung minsan sa mainstream media, nag-iiba yung kwento eh. Nag-iiba yung mga lumalabas na anggulo. Pero sa SMNI, malinaw. Kung ano yung lumabas, kung ano yung nakita, kung ano yung narinig, yun lamang lumalabas. At yun lamang katotohanan. Nagpapasalamat ako at hiningan ko rin ng tulong ng taong bayan. Patuloy po nating suportahan ang ating mga 18 Marines. Tulungan niyo po sila na mailabas ang katotohanan.
dapat malaman ng taong bayan. Kailangan po nating malaman ang pinakamalawak, pinakamalaking korupsyon na naganap sa ating bayan. Hindi na lang po ako nagsasabi niyan. Senate President Alan Cayetano sinabi na niya. Si Senator Marcoleta sinabi na niya. Pag hindi natin inayos ang kasong ito, pag hindi natin nalaman ang katotohanan at hindi natin naparusahan ang mga dapat parusahan at hindi natin naisoli yung pera na ninako sa bayan, kawawa na po ang ating bansa. Kaya Admar MJ, maraming Nagtataka talaga ako, bakit bigla itong ating mga kaibigan magkaroon ng amnesya pag meron ng politika involved? They should not mislead the people. Hindi pwede maging basihanan ang Avellino versus Cuenco ruling. Ang mga intellectually dishonest lang ang magkukot niyan to justify their act. Well, the most significant development is the fact that the Gatchalian group is not legally sure as of its stand, no? Concerning the Senate Bruhaha. Bakit nasabi ko na hindi sila sure sa kanilang legal stance? Maski nga siguro ordinaryo na tao, alam na yung quorum ng 24, hindi talaga yan 12. At saka yung Avellino na, what's it called this, ruling in 1949, Avellino versus Cuenco. Sino ba yan si Avellino? Isa po siyang senador, dating Senate President po, noong 1940s po. At saka habang siya po ay isang Senate President, merong mga issues din noon, no? Bago pa lang yung ating republika. At nung nagkaroon yung issue na yun, nag-walk out siya in the middle of the session at sila Senator Cuenco po ang naging King Senate President noon. At yun po ang kanilang ginawang kasihanan. Pero alam naman natin, binasa po natin yung Avellino versus Cuenco and I am very happy that many lawyers supported us in our move to likewise issue a public statement. Lahat po ito, mga miyembro at mga dating opisyal, ang iban po, mga dekano, at magtuturo po ng batas sa buong Pilipinas. One day or 2 days lang namin para yun at marami pong mga lawyers na gandri sa atin. Kaya nga po, napadala natin ito. Siguro nabasa nila or maski sila alam na ng mga senador natin na medyo shaky talaga yung legal standing nila. Kaya nga po, iba-iba yung kanilang mga pronouncements. Like for example, yung notices lamang ni Senator Tolfo or the supposedly BRC hearing, Law Ribbon Committee hearing, paiba-iba, 3 beses ata siya nag-change ng kanyang notice. Anong ibig sabihin niya? Kung sa isang araw, 2 araw, 3 beses ka, 4 na beses ka mag-change na yung notice, it signifies something, that you are not sure of what you are doing. And it shows. It shows, no? And then, ano pa? Ang ginawa nila din is nagkaiba na yung purpose ng what's called this ng meeting. Instead na full-blown Blue Ribbon Committee hearing, naging consultative meeting na. Okay? So, anong what's called this significance nito? Pati nga sila hindi na talaga alam kung legal ba yung mga basihanan nila. Ang sabi kasi, parang strategy lamang yun kasi hindi pa sila fully constituted na Blue Ribbon Committee. Kung hindi ka pa fully constituted na Blue Ribbon Committee, bakit ka magpatawag ng hearing? Bakit ka hindi mag-appoint ng iyong mga vice chairperson? Kasi nga po, duda nga sila doon sa pagka-appoint ng chairman mismo. Duda nga rin sila kung legal ba yung pagka-appoint ng acting Senate President. Ano pang ibang mga ginawa nila nung yun? Bigla na lang sila na nung nag-signify na yung mga 18 Marines, former Marines, no? Na magbaba. Kasi nandun ako. Naimbitahan ako doon. Pumunta ako sa opisina ni Senator Robin Padilla. Nung ready na silang bumaba, bigla na lang natapos.
Okay? Yun ata ang pinakamadaling Blue Ribbon Committee na natapos. At saka sa daming inimbitahan nila, parang ang pinakamasigasig lamang na pumunta ay yung NBI chairman pa. Yung kanilang may inimbita, si Congresswoman Dilima, si former Speaker Martin Romualdez, mga ibang mga congressman, ni isa walang pumunta. Tapos yung 18 Marines pumunta, nandun sa kay Senator Padilla. Ano ibig sabihin nito? Pati yung mga kakampi nila, hindi nga pumunta. Kasi nga, baka ayaw din ma-identify doon sa illegality ng kanilang proceedings. And what does this augur insofar as this illegally constituted Blue Ribbon Committee? It simply means that this committee, chaired by Senator Tulfo, for lack of a better word, is really illegal and questionable. Yun lang po aking masasabi. Attorney, thank you very much. Medyo lumiliwanag, no? At tulad din po ng mga tao na nagtatrabaho po sa loob ng Senado, yung mga guest, and also yung mga kinatawan mula po sa iba't ibang institusyon at organisasyon na gustong-gusto talagang marinig yung hearing nung araw na yon, no? Parang napansin namin, parang maraming bakanting upuan eh. So sila mismo sa sarili nila, parang ayaw nilang mapasok sa sitwasyong alam nilang magiging kahiyahiya sila pagka lumabas yung katotohanan. But anyway, moving forward, Attorney, one more question, Attorney. Thank you for your answer. What was the controversy really about? Ito ba'y talagang tungkol talaga dun sa alleged former Marines? Kasi nalilito tayo eh. Or did it expose a deeper institutional problem inside the Senate? It exposed the deeper institutional problem within the Senate, no? Because we have a situation where a certain group is claiming to be a legitimate group. And the problem is that the only basis by which they claim to have legal authority is the case of Abilino versus Cuenco. Kwento ko lang talaga ito. Wala talagang basihanan eh. Lahat po ng mga estudyante ng batas, pasahin niyo po yung original form. Wag lang yung sa March 4, 1949 ruling ni Justice Briones kasi Espanyol po. No, Espanyol po yung kanyang portion. Pero yung iba po, may mga translations naman, may English naman, no? Ang nakasaad lamang doon, yung original decision talaga ng March 4, 6-4 po yung voting. Anong ibig sabihin nun? Dinismiss po yung petition ni Senator Abilino questioning the ascendancy of Senator Cuenco for lack of jurisdiction. Okay, so wala daw jurisdiction. So si Senator Cuenco daw ang presidente ng Senado. Kasi nag-walk out nga si Senator Abilino at that time in the middle of the session. Tapos yung 12 senators ni Senator Cuenco ay nag-convene, no? At first nag-election sila, parang pero nung na-dismiss yung petition na kasi sa first decision, klaruhin ko lang, walang decision po na penal insofar as quorum is concerned. Bakit? 4-4-2. Okay? So, sa first decision po, wala pong penal na decision kung meron ba talagang quorum. Kaya, ang klaro doon, kung ano mang in-explain nila based on the March 4, 1949 decision, hindi obiter dictum yun. Nasabi na inyo, sa inyo yan ng ibang mga lawyers po. Okay? Now, on motion for reconsideration, may tatlo po na justices na nagsabi, okay, mag-agree na kami sa result. Okay? Sa result na si Cuenco nga ay siya na yung bagong Senate President. Okay? Sa result lang. Pero yung ratio doon sa tatlo ay magkaiba-iba po. Okay? Magkaiba-iba insofar as the quorum is concerned. So, kumbaga,
hindi mo po pwedeng gamitin yung Avellino versus Cuenco in order to use it as a legal authority to say that there was quorum. Okay? I will further explain. Kasi yung tatlong nag-agree sa resulta lang. Pero hindi sila nag-agree sa quorum. Iba-iba po ang nagiging rason nila. So kung iba-iba ang rason, ratio to a result, hindi mo masasabi na binding yung kanilang decision insofar as quorum is concerned. Okay? Si Justice Feria, ang rason niya sa result, ang sabi niya is, ang ground niya doon is incumbent member theory. Anong ibig sabihin yan? Kung nung panahon kasi na nun, 22 sila. Ang sa panahon na yun, si Senator Confessor, nasa Amerika. Okay? So, 24 sila. So, nasa Amerika. So, 23 na lang ang nandun. So, kung baga, ano ang quorum nun? Hindi 12. Tama ba ko? Yan ang Sa sabi. kanya, kay Justice Feria. Yan ang sabi. Yun ang sabi ni Justice Feria. Kasi si Justice Feria is the Supreme Court Justice which maintained that for that purpose, no, may quorum. Si Justice Feria na. Okay? Pero i-apply natin ito sa June 4. Maski itong kay Justice Feria, hindi mag-apply. I-apply natin sa June 4. Kasi ang sabi niya, no, ma-exclude sa counting sa quorum yung incapacitated to discharge by reason of death, incapacity or absence from the jurisdiction of the House. Si Senator Confessor nga, nandun sa Amerika, so for purposes of counting the quorum, -1 lang. I-apply natin dito ngayon sa June 4 na situation. Wala namang namatay. 24 pa rin sila. Wala namang incapacitated. Lahat naman sila ay nandito sa Pilipinas. Wala namang abroad. So kung baga, even if we apply the Justice Feria ruling, the incumbent member theory ruling, hindi po pwede mag-apply yun. Okay, may pangalawa. Ito yung ginagamit nila palagi. Justice Perfectus, narrow smaller number emergency theory. Ito yung kinukot nila ng kaibigan kong din, ng kaibigan kong abogado, na dududa ka kung lalaki ba siya o babae, no? So, what you call this? We respect that. Pero sana magiging intellectually honest tayo. Na hindi tayo maging dishonest para hindi ma-mislead yung mga tao. Kasi si Justice Perfecto nag-concede, okay, for purposes of this, of this proceeding, okay? Ang sabi niya, for the purpose of choosing respondent merely as acting president of the Senate is an emergency measure. Hindi nila kinukwit yung emergency measure to fill the vacuum created by petitioner's desertion of the office of the presiding officer by his walkout in the session of February 21, 1949. The presence of 12 senators was enough quorum. O yan yung ginagamit nila na rason palagi. Pero gusto kong i-emphasize na pati si Justice Perfecto merong 5 conditions na sinasaad kung kailan ito ma-apply na sitwasyon. Lahat po itong 5 conditions wala po sa June 4 incident. Kaya hindi nila pwedeng gamitin ito kung intellectually honest po sila. Ano yung first condition? This quorum requirement mentioned by Justice Perfecto is merely for a limited purpose only. What is that limited purpose? 12 sila. And that limited purpose is for the selection of the presiding officer only. Okay? So, 12 lang sila, hindi sila quorum, pwede sila may quorum for purposes of choosing the presiding officer only. Okay? And hindi po yan
ibig sabihin na may power sila to declare all positions vacant. Wala yan. Hindi po yan ibig sabihin na may permanent officers na yung mga Senado. Hindi po yan tama. Hindi po yan pwede na magiging lisensya mo to reorganize all committees. Hindi po yan included sa Justice Perfecto ruling. Hindi rin, pinakagrabe, hindi rin yan rason, legal reason for the amendment of the impeachment rules. Kasi dito, impeachment rules, ongoing na yung impeachment ni VP Sara. And it already has become a vested right, yung rules of procedure nila na yan. O, hindi mo pwede baguhin yan without informing the respondent. You could not amend the rules in the middle of a proceeding. Alam lahat yan ng mga abogado. Kaya, nagtataka talaga ako, bakit bigla itong ating mga kaibigan magkaroon ng amnesya pag mayroon ng politika involved? They should not mislead the people. Second, ang sabi ni Justice Perfecto, okay, for this purpose alone, there is quorum, but for an emergency measure only. Okay? Emergency measure kasi 12 lang sila, nag-walk out yung isa. Anong mangyayari niyan? Okay? I-apply natin ito sa June 3, 2026 incident. Emergency measure ba yun? Hindi. It was actually the 11 senators plus 1, naging 12 sila, arrived with a prepared sequence of motions, elections, and reorganizations. No? It was clearly a plan, not an emergency. Di ba? Pinlano nila, hindi ganun ang nangyari doon sa Abilino ruling. Kasi sa Abilino, nandun si Senator Abilino, siya ang nag-preside, meron ng tayo para mag-speech sana si Senator Tanyada para ipakita kung ano yung makamalian niya. Si ayaw niya may pahiya. Anong nangyari sa June 3? Ganun ba ang nangyari? Nandun ba si Senator Cayetano? Nag-preside ba? Wala eh. Absent lang siya. Kung absent siya, ibang rules ang i-follow mo. Kung wala yung yung next senator, ay ano yon, majority floor leader o president pro tempore. O kung wala yung president pro tempore na mag-preside, yung majority leader. Okay? So, kumbaga, yun ang sana ang i-follow mo. Hindi itong ginawa niya. Okay. Pangatlo, according to Justice Perfecto, for purposes of that proceeding, no, there must be a vacuum created by desertion. Kasi si Senator Abilino nun, nag-work out, nag-desert na kanyang function. So anong gagawin yan? Even under our Constitution now, Article 6, Section 16, Paragraph 1 and 2, nag-provide po dyan that if that happens, okay, the remaining senators may dalawang option, may adjourn from day to day or direct the sergeant at arms to arrest those missing members, absent members, so that the quorum will be achieved. Yun lang, dalawa lang option. Okay? May desertion ba na nangyari nung June 3? Wala. Absent si Senator Cayetano. So dapat sana yung ginawa nila, okay, for purposes of the proceeding, meron silang temporary presiding officer. They could have adjourned from day to day or order the sergeant at arms for the arrest of those members who are absent and require them to be present. Yun lang ang kanilang authority. Okay? And then fourth, it is grounded in the smaller number provision which I have already stated. Article 6, Section 16, Paragraph 2, a smaller number, such as sila, 12, may elect a temporary presiding officer only to enable the compulsion of absent members. Yun lang, dalawa lang choices yun. Adjourn from day to day or direct the, sergeant at arms for the absent members to be compelled to appear. And then, lastly, until normalcy is restored. Lahat po ng 5 conditions ni Justice Perfecto ay wala po dun. Lastly,
yung pangatlo na nagbalik-balik in the result lang na nag-agree na si Senator Cuenco na ang presiding officer o Senate President ay si Chief Justice Moran. He was the Chief Justice or the Justice who casted the deciding vote. But meron siyang dalawang conditions din na ang tinatawag namin sa mga abogado. Ano yung conditions niya? The mere formalism theory. What is this mere formalism theory? Ang sabi niya, dalawang condition. For purposes of this proceeding, may quorum lang. Pero ganito lang ha, ito lang ha. Dito kasi, maski ibalik natin, 12 ang magboto kay Cuenco. Doon naman kay Avellino, maski ibalik natin, 11 ang magboto sa kanya. Okay. Pareho ba yan sa June 3? Ibaliktad Majority kina Senator Cayetano. So hindi na rin mag-apply yung first. Ano yung second? Exhaustion of compulsory process. Ang nangyari kasi doon sa Avellino versus Cuenco, si Senator Cuenco, dinirect nila yung Sergeant at Arms. Nag-issue sila ng warrant para makumpel yung Avellino clique or block na mag-attend. Nagpa-issue sila. They really attempted for them to be required to be in the Senate. Pero ang nangyari, hindi sila naging successful. Kaya nga, according to Chief Justice Moran, mere formalism yan, they followed what is required under Article 6, Section 16, Paragraph 2. Nag-issue sila ng warrant. Wala rin, hindi pa rin expire yung Avellino. So, ano yung kailangan i-alam natin yung situation na yan to persist? Okay? So, for purposes of that proceeding, pwede magkaroon ng nangyari ba yan nung June 3? Nagpa-issue ba sila ng yung presiding officer ng warrant para makumpel to attend? Wala So even under the Chief Justice Moran's mere formalism theory, hindi pa rin mag-apply yung Avellino ruling. O ngayon, sinasabi ko sa inyo yan ang nandun sa Avellino versus Cuenco. Kung tarong kang abogado, isahit pa ba na mo? Dili. Ang mangingilag lang ang musahit niya na. Ha? Ano ang ibig ko sabihin? I will dare say, only those who are intellectually dishonest who will continue to invoke Avellino versus Cuenco. Because in my heart and in my mind, I am 100% sure of what I am saying here. Okay, i-summarize natin. Sa Avellino, what is required in Avellino? Session validly opened with constitutional quorum. Check ba yan sa 1949? Yes, kasi 22 senators were present during that time. Sa June 3, 2026, may session, may valid quorum ba at first? Wala 12 lang siya, 11 nga lang 12. Wala sila, unlike in Avellino, may quorum sila, tapos nawala yung quorum, continuation pa rin yung quorum. Yun ang sa Avellino. Dito, wala. At first pala, wala na silang quorum. Okay, pangalawa, minority situation caused by mid-session walkout. Nangyari ba yan sa 1949? Yes. Dito sa June 3 of 2026, nangyari ba? Hindi. Bakit? The majority bloc never attended. There was never any walkout. They were absent. Okay? Third, the excluded senator was named, ground documented on the record. Who was that excluded senator named? Senator Confessor was abroad and that was documented. Bakit yan importante? Kasi yan yung theory ni Justice Feria. Di ba? The incumbent member theory. So, anong dito naman sa June 3? May senator ba sila na name? Wala. Yung dalawa na kunyari hindi daw included, suppose press conference na lang nila sinabi? Hindi doon sa Senate session. Will that bind the Senate? Of course not. Because that is not an official Senate proceeding. Okay. Pang-apat, compulsory attendance processes invoked before proceeding. Ginamit ba nila yung requirement under Article 6, Section 16, Paragraph 2?
yung i-require, yung warrants issued, sergeant at arms directed to require them to attend. Wala, hindi nila ginawa yung June 3 of 2026. Fifth, mathematical certainty of same outcome with full quorum. Ito naman yung kay Chief Justice Moran na mere formalism theory. 12 would always vote for Cuenco. Okay? And the result is certain. No? Ang sa June 3, ang absent senators were the majority. Okay? At that time, At that time. And then, business limited to emergency presiding officer selection. In 1949, yes. Kasi kung 12 lang, hindi talaga yan quorum. Maski si Justice Perfecto, sinabi yan. Maski si Chief Justice Moran, sinabi yan. Okay? And there is only one act. And that is to choose an acting Senate President for purposes of invoking Article 6, Section 16, Paragraph 2. Ang ginawa nila, lahat illegal. Ang vacancies declared, may authority ba sila? Wala. Officers elected, may authority ba sila? Wala. Committees reorganized, may authority ba sila? Wala. Impeachment was amended, ito pinakagabi. May authority sila? Wala. Congress adjourned, may authority sila? Wala. Imagine all of this in 16 minutes. All illegal. Okay? Now, maski nga ang Avellino nagsabi, kami ni-request namin yung Senado, doon sa ruling mismo, into March 4 and March 14, kailangan kayo, pag may 13 na kayo, magawa kayo ng resolution, i-ratify ninyo kung ano yung ginawa ninyo. Meaning, even the Supreme Court was advising the Senate na kailangan may ratification kayo sa lahat ng para maligal yung quorum na yan. Okay? So meaning, no? Even the 1949 Avellino ruling required the Senate to have a ratification act for it to be clearly valid. Meron ba yan sa June 3? Wala. Diniretso nila adjournment sine die. Oo. So, yung 5 conditions ni Justice Perfecto, na-explain ko na. Na-comply ba yun sa 1949? Yes, na-comply. Dito sa June 3, not one was complied. Yung Moran, Chief Justice Moran's 2 conditions, di ba? Yung i-require na mag-attend sila during the hearing, na-comply ba yan? Hindi na-comply. So, ang conclusion natin, hindi pwede maging basihanan ang Avellino versus Cuenco ruling. Ang mga intellectually dishonest lang ang magkukot niyan to justify their act.